What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 248 Official Translation Scans. As you know, may previous video nga tayo na tumatalakay sa spoilers and leaks ng parehong chapter dahil tatalakayin natin ang confirmed na details sa video na to. Kaya naman huwag na nating patagalin pa at mag-proceed na tayo sa chapter. Makita natin sa pinakaunang page na naiwasan nga ni Sukuna ang slash na gagawin sana nitong si Yuji gamit ang Executioner Sword. And unlike what we expected beforehand, hindi na pala magtatagal ang Executioner Sword sa kamay ni Yuji dahil akala natin pwedeng magamit ni Yuji ang Executioner Sword for as long as he wants hanggang hindi pa nila napapatay si Ryomen Sukuna. Pero hindi yun ang case at nag-breakdown na ang pinaka-emblem ng Executioner Sword kaya hindi niya na ito magagamit. Meaning patay na si Higuruma at nawala na rin ang kanyang curse technique. Ngayon dahil hindi na nga kailangang mag-ingat ni Sukuna kay Yuji dahil hindi naman na nito hawak ang insta-kill na sword, sinimulan niya na ngayon ang kanyang counter-attack at sinuntok si Yuji sa pamamagitan ng kanyang dalawang kaliwang kamay. Dahil na-block naman yun ni Yuji, hindi siya nakontento at sinipa niya pa ito na dahilan naman kung bakit tumalsik si Yuji papalayo. Habang tumatalsik siya ay pinasundan pa ni Sukuna ng dalawang dismantle ang katawan ni Yuji na directly tumama sa kanyang abdomen. Ngayon although wala na nga si Higuruma at napatay na siya ni Ryomen Sukuna sa pamamagitan ng isang point blank range na cleave, hindi naman siya na disappoint kay Higuruma dahil kahit papano sa pagkamatay niya ay natangay pa rin niya ang special grade na curse tool na hawak ni Sukuna na ang Kamutoke. Nagulat na lamang siya nang mapansin niyang may kakaibang presensya sa loob ng battlefield maliban kay Yuji, kay Kusakabe, kay Ino at sa iba pang kasamahan nila tulad ni Choso na hindi pa naman natin nababalitaan hanggang sa ngayon. Ito pala ay si Ui Ui at itong si Kirara habang hawak ang bangkay nitong si Higuruma. Dito na na-realize ni Sukuna na maaaring ang dahilan kung bakit hindi na din niya natagpuan ang bangkay ni Gojo Satoru ay dahil sa kagagawa ng dalawang ito. Dito din niya napagtanto na ang curse technique nitong si Ui Ui ay walang iba kung hindi ang instant teleportation. Dahil paano nga naman niya hindi masesense yun kung mabilis lang ang galaw nun. Dahil as you know, si Ryomen Sukuna ang may pinakamabilis na speed ngayon sa buong verse dahil wala na si Gojo Satoru. Or we can even say na mas mabilis ang prime Sukuna na to kaysa kay Gojo Satoru, pero at least hindi na natin kailangang pagtalunan ng tungkol sa bagay na yun dahil wala na nga ang Honored One. Napaisip naman si Sukuna kung anong gagawin ni Ui Ui at ni Kirara sa mga bangkay. Dito niya naisip na maaring dadalhin nila ito kay Shoko na nag-specialize naman sa paggamit ng reversed curse technique. However, nabanggit pa rin ni Ryomen Sukuna na kahit mataas ang affinity nitong si Shoko pagdating sa reversed curse technique, still hindi magkaparehas ang naibibigay na effect ng reverse curse technique kapag ginamit ito ng isang user sa sarili at kapag ginamit sa ibang tao. To the point na halos mas mababa pa sa kalahati ng level ng regeneration ang magagawa nito kapag hinil nito ang ibang tao. And not to mention, wala pa sa kalingkingan na ang bilis at ng intensity ng reversed curse technique ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna ang reversed curse technique ni Shoko. Ngayon, maraming nagsasabi na pwedeng makabalik si Gojo Satoru or si Higuruma or maging ang dalawa ng magkasabay para pagtulungan itong si Sukuna. Pero tulad nga ng nasabi nitong si Sukuna, malabong magawa yun ni Shoko. Unless, nag-undergo din ng special training itong si Shoko para makapag-pull off ng panibagong ability. Pwedeng bumuhay siya ng patay pero napaka-flat armor na nun para kay Gojo at pwede din namang i-turn na lamang niya ang katawan ni Gojo Satoru at ang katawan ni Higuruma into cursed object na magagamit naman ni Yuji. But anyways, napansin na Ryomen Sukuna na fully healed and fully regenerated na ang tiyan nitong si Yuji matapos siyang directly tamaan ng dalawang dismantle na nagbigay kay Sukuna ng idea na marunong nang gumamit ng reverse curse technique si Yuji Itadori at natutunan niya yun within just less than a month, na nagpapakita lamang na kahit na papaano ay may improvement na itong si Yuji Itadori. Nang dahil dito, medyo napaisip itong si Ryomen Sukuna na kahit mahina itong si Yuji, kung marunong na siyang gumamit ng reverse curse technique, kahit papaano ay ma-enjoy niya ng konti ang pakikipaglaban niya dito. Pero ang pinaka main dish talaga na inaantay niya ay ang pagdating ni Yuta Okkotsu. Dahil syempre si Yuta na lang naman ang natitirang competitive na sorcerer na pwedeng kalabanin ng King of Curses. But then he got this feeling of being irritated. Para bang naiinis itong si Ryomen Sukuna na ipinagtaka naman itong si Yuji dahil bakit daw bigla na lamang parang lumulutang ang isip nitong si Ryomen Sukuna. Naisip ni Sukuna na maaaring naiinis siya dahil nawi-witness niyang mamatay ang lahat ng kanyang mga nakakalaban para lamang i-prove ang kanilang ideals. Ang ideal nila na patayin siya para matigil na ang calamiting dinaadala niya sa buong verse. Pero bakit ganun? Dahil napakadami na din namang nakalaban ni Sukuna na gustong i-prove ang ideal sa kanya pero hindi naman siya nainis. Dito niya napagtanto na ang nagbibigay sa kanya ng irritation na ito ay walang iba kung hindi si Yuji Itadori dahil naramdaman niya at na-experience niya first hand kung paano
paano maging matigas ang loob ni Yuji. Alam niya na kahit ilang beses niya pang i-break ang soul ni Yuji ay babalik at babalik pa rin ito para pumalag. Kaya nabigyan niya pa nga ng titulo itong si Yuji na may invincible soul. Nasabi din niya na kahit na mahina si Yuji at wala siyang itatapat kay Sukuna kung pagdating sa palakasan, pwede rin pala siyang mainis kung tatalunin siya sa willpower dahil alam naman natin kung gaano talaga kalakas ang willpower nitong si Yuji. Dahil dito, mas lalo lamang tumaas ang ego ng King of Curses habang sinasabing wawasakin niya ang ideals nitong si Yuji Itadori. Habang biglang may nag-appear na isang blinding light sa uluhan nitong si Ryomen Sukuna na para bang isang bituin, and at first may isip nyo na parang ito ang executioner sword ni Higuruma, pero maganda na lang at hindi yun ang nangyari at ito pala ay ang dulot ng bagong rule na inad ni Kenjaku. Sa pamamagitan ni Kogane ay naibigay ang impormasyon na nalipat na kay Megumi Fushiguro ang otoridad na gawin ang merging. Immediately na-realize agad nitong si Kusakabe na kung nalipat sa katawan ni Megumi Fushiguro ang authority na gawin or i-execute ang merging, nangangahulugan lamang na ang may hawak ng katawan ni Megumi ngayon na si Sukuna ang may hawak or ang may control na gawin ang merging. Nasabi din dito ni Kusakabe na kung nangyari na ang parabang last resort na planong ito or ang parang insurance na plano ni Kenjaku, nangangahulugan lamang na successfully napatay ni Yuta si Kenjaku sa pamamagitan ng kanilang ambush. At first, nasabi nitong si Kusakabe na kahit papano okay na nalipat dito kay Sukuna ang authority na gawin ng merging dahil hindi naman ito katulad ni Kenjaku na handang mag-commit ng isang jujutsu terrorism para lamang masatisfy ang kanyang curiosity. Dahil kahit papano, alam din naman natin, hindi gagawin ni Sukuna ang merging dahil kung gagawin niya yun, sino na lamang ang kakalabanin niya? Matitira na lamang ay ang ultimate na cursed spirit at hindi naman siya mag-e-enjoy kung matatalo niya yun agad dahil wala nang matitira para isatisfy pa siya. Pero dito na lamang nagbago bigla ang isip ni Kusakabe habang iniisip na akala niya okay lang kung sakaling malipat kay Sukuna ang authority dahil kahit papano hindi naman sila mamamatay at hindi sila madadamay sa mangyayaring merging, kailanganan lamang nilang magtiis at mag-survive kung sakaling dumami ang mga cursed spirit sa paligid. Pero ngayong nakita niya at na-experience niya kung paano ang mangyayari kapag nabuhay sa kanilang era ang calamity na ito na ang King of Curses, napaisip siya na halos pareho lang din dahil ganun din naman ang idinudulot danger and disturbance ng King of Curses. Dito na nagsimulang mag-declare si Ryomen Sukuna ng kanyang plano na ang patayin ang lahat ng nasa harap niya ngayon na ang grupo ng Jujutsu Tech at isusunod niyang ubusin or i-wipe out ang lahat ng Crawling Game players at matapos yon ay gagawin niya na ang merging at makikipaglaro siya sa magiging ultimate curse na mabubuo ng merging kasama si Tengen. But then this is the spotlight naman para sa ating young prodigy na si Yuta Okkotsu habang sinisira ang kinatatayuan nilang building at sinasabing sorry, I'm late. Dito ay nagulat din maging si Yuji dahil kahit papano ay nabigyan sila ng pag-asa habang sinasabing welcome back Okkotsu senpai. Without wasting any time ay agad na inatake ni Yuta Okkotsu si Ryomen Sukuna, subhalit na block yun ni Sukuna sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay na enforced with cursed energy na nagpapakita lamang kung gaano kalayo ang gap pagdating sa abilidad ng dalawang ito. Habang pinoprovoke pa nga ang young prodigy at sinasabing kailangan niyang patayin si Sukuna dahil kung hindi niya mapapatay si Sukuna ang uubos sa kanilang lahat. Nagulat na lamang si Sukuna nang biglang mag-appear ang isang fully manifested na Rika habang unti-unti siyang pinipilit na durugin at ipinupush down mula sa itaas. Mapapansin din natin dito na napakalaki ng Rika na to kaya talagang masasabi natin na nasa maximum output. Agad si Rika na nangangahulugan lamang na right off the bat, Yuta Okkotsu is already going all out. Habang sinasabi ni Rika kay Sukuna na baka hindi niya kilala kung sino ang kanyang kinakausap, na sinagot naman nitong si Sukuna na ikaw pala ang queen. But sadly, this is where the chapter ends habang nagkakaroon ng isang editor's note na nagsasabing the King of Curses versus the Queen of Curses. The right to the throne will be decided right here and right now. So basically, alam naman natin ang mangyayari sa susunod na chapter, isang all-out war sa gitna ni Rika at ni Sukuna kasama na si Yuta Okkotsu. Isang battle sa gitna ng King of Curses at ng Queen of Curses na pinangungunahan naman nitong si Yuta. Now I know, alam ko din kung anong pwedeng kalabasan. Humamatay itong si Yuta dahil nakatapat na naman niya itong si Sukuna na mahal ni Gege Akutami. There is literally just no way na mapapatay ni Yuta si Sukuna
Sukuna, surely he will put up a fight matatapatan niya to and pwedeng mawikan niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang makaya pero hindi niya to mapapatay. I am sure of that. And also there is a very high chance na makopya nitong si Yuta Okkotsu ang abilities nitong si Sukuna sa pamamagitan ng kanyang mimicry na curse technique na pag-uusapan natin sa susunod na video. Since magkakaroon nga ng chapter break na naman next week at sa next week na marirelease ang chapter 249. But don't worry dahil as I said, gagawa tayo ng video na tatalakay naman sa pwedeng mangyari at sa prediction natin sa magiging laban ng King versus Queen of Curses. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Also, don't forget to subscribe sa ating secondary channel sa pangalang WeebPH dahil pwedeng i-upload natin sa channel na yon ang ibang series na i-add natin sa ating review series. But then again, it is the updated Weeb and I'll see you on the next one.